Magandang umaga po. I-check ko lang tong mais kung pwede nang hindi patubigan. Nagpatubig sila father dito nung nakaraang kamakalawa. So basa pa. Kung may laman na to, pwede na nating hindi patubigan. Pero malalaki na yung busal niya. Ayan o. Oh, diba? Ang haba, ang laki. May laman na yan. So, ito na yung huling patubig natin. Ay, hayaan na nating matuyo yan. Ayan o. Usually, ang mais guys, nagbubunga yan tigalawa. Pero yung pangalawa niya, maliit na. Kahit sa mais na puti, ganyan. Ayan. Ito, laki o. Lalaki pa yan. Ayan. Pero yung pangalawa niya maliit na. Oh. Ayan. Mukhang malaki yung laman. Mahaba. Malakit, mahaba. So, patutuyuin na lang natin. Maghihintay tayo ng gumulang sila. By katapusan ng April siguro pa-harvest natin to. Yan o, lalaki. Pero siyempre may kasama ding maliliit. Ano po dito, sa ngayon 15 pesos per kilo. Para sa mais, magandang presyo na yon kasi mas mabigat to sa palay, mas matimbang siya. Babawi tayo dyan sa timbang, sa dami. Guys, comparison, isang dangkal lang ang haba niya, pero lalaki pa yan. Tapos papalitan natin ng mais na puti. Puti naman. Kaya lang pag mais na puti, kailangan bantayan. Lalo na pag ganyan na kalalaki, bantayan mo yung gitna, wag yung gilid. Kasi yung mga kumukuha nag-uumpisa sa gitna. Pag kasi kumuha ka sa gilid na ganyan, mapapansin ng may-ari, babawas yung mais ko pero sa gitna madalang siyang pumunta. Dati ko kasing dati ko kasing ginagawa nung bata ako. Ano kasi alam mo nga yung pagbata ka, yung nakakaranas ka ng gutom, maghahanap ka ng makakain, diba? Pero tapos na yun guys. Matagal ng panahon. Papatubig si Edwin. Nung una nagpatubig si Edwin, matagal. Ngayon saglit lang dahil nagkaroon na ng daan yung tubig. Sa dalawa, tatlo na yung nakita kong lipin. 4. Kunti lang naman. 5. Dito marami-rami. Oh. Marami pa namang panghulid dun. Ano pa yun 3 tray pa yun. Ay, oo, 3. Yan, medyo ano na yan, medyo stable na yung ganyang itsura. Na ano siya, kung makikita nyo na
naninilaw yung gilid ng dahon niya sa init siya nung plastic mulch. Bali yung tanim namin na to halos kasing dami nung sa farm 2, pero actually mas mahaba tong farm 1 doon sa taniman namin ng talong doon. Kaya lang ang ginawa kasi namin, mas madalang siya. Ayan, yan yung pagitan niya. Ayan, siguro nang nasa 2 dangkal or 2 feet. Mahigit 2 dangkal siya ang pagitan niya eh. Nasa 2 feet siya. Yung tanim namin doon sa farm 2, ito lang yung pagitan, halos 1 foot lang. Basta lagyan natin ng ano yan, ng balag din pagka medyo malalaki na sila. At ang unang ididilig natin dyan, gaya ng ginagawa namin lagi, calcium, pampatibay sa puno, sa ugat ng halaman. Ay, ito na yung kaligay namin, ay kabit na. Okay na siya. Binayaran ko doon 700, pinalitan yung ginawa yung ano, yung mechanical niya. Tapos yung labor hindi na pinasingil sa atin ni Suki. Naku, nabuwal yung ano. Singoya. Makikita mo yung itsura nung medyo maganda na yung ano, kapit na yung ugat sa lupa. Pero bilang pa tayo ng mga 3 hanggang 4 na araw bago sila makabawi talaga. Dito pala tinanim ni tata yung ibang papaya, oh. Problema kasi dito pag yan yung okay lang yun, aabutan kasi ng tubig to pag tag-ulan. Kambing. O nga pala guys, yung kambing, nalulungkot man ako pero kailangan nating ipalit ng babae kasi puro sila lalaki. Isa lang yung babae, kawawa si Patcharita. So ipapalit ko yung 2, kung ano yung magugustuhan nila, papalit nating babae. Kaya abangan lang natin. Muntaya ka nung yan eh. O sige. Mahirap man sa loob pero kailangan natin gawin para dumami yung alaga nating kambing kasi hindi sila dumadami. Saka bugbog sarado si ano, yung isang babae namin dahil yung anak niya 3. Hindi naman pwedeng palahian yung ganyan kasi mag-iina sila, magtatatay. So kailangan natin ng panibagong babae, kahit 2. So pipili yung magpapalit sa atin kung ano yung gusto nila. Actually wala akong maituro eh. Si Wilson, pwede na si Wilson. Huwag kayong mag-alala guys, aalagaan din naman nung magpapalit sa atin. Gagawin din nilang barako, gagawin din nilang palahian. Maghuhuli pa ko. Meron ako nakita mga ilang piraso. Ito, putol. Meron ng Puradan to. Putol yung puno. Putol pa rin oh.
Mamayang hapon papa-spray natin ng Brodan. Alala ko nga pala nung nasa Taiwan ako, sumumpong yung likod ko na to, pina-therapy ko. Ang payo sa akin ng doktor, yung hot compress. Bumili ko nung yung parang goma siya nilalagyan ng mainit na tubig. Naiwan ko doon, ngayon ko lang naalala. So nag hot compress ako nung isang araw, tsaka kagabi naglagay ako ng towel, tapos nilagay ako ng mainit na tubig, nilagay ko sa plastic, tapos binalutan ko ng tela, tsaka ako nilagay sa likod ko. Ngayon medyo okay na, hindi na siya masyadong masakit. Buti humupa yung sakit dahil kahapon plano ko nang magpa-check up, natapat lang ng pitas. Pero ngayon okay na, medyo wala na yung sakit, makakasabay na tayo sa trabaho. Ano yung nagpapalit ng kambing. Wala ko dadalayo la. Wala ko dadalayo la. Metong nga yung kakainin. Metong nama. Wala ko dua. Taka sabi ko ang dating natras dala ka no. Oo, taytang. O nilawan ni tanong kayo, manyari palang potro. Buti kaya migit kami napon. Ako rin, mamili na ko. Parang mas type nila si Wilson, no? Oo, malaki na kasi si Wilson. Ayun na guys, tinangay na si Wilson. Paalam na kay Wilson. Ay, mahirap mag-aala. Oh, nagagalit si ano, oh. Nahabol ni tatay niya, oh. Ilan yung kilo? 29. Tara na, mainit na. Hindi nila kinuha guys, ano daw, mas malaki daw yung ano nila, yung inahin. Ay, huwag mo kainin yan. So dito ko pa rin sa amin. Binili daw kasi niya yung inahin niya 8,000. Eh mas malaki yata dito, kaya hindi nila kinuha. Buri. Ay, gamur pre. Maragulya ka ni Takarela tay, 29 kilos siya mo. Diyan ka muna, mainit na. Hanap may tatay mo. Tara na, mainit na. Si Patcharita palagay ko buntis ulit to, yo. Kaya lang pag nag-anak siya, isa-isa lang. Tara. Sa leong kayang diesel tayo. Muna tayo sa kabila. Ito nga pala yung unang napundar ko sa Taiwan. Nabili ko to 2008 yata or 2009. Yan, stainless yan yung sidecar nya.
pinapapalit ni tatay ng ano, ng kulong para daw nagagamit niya dito. So kung meron kayong kulong dyan, swap tayo. Ayan. Maayos pa yan, wala pang kalug yan. So, kung hindi man, swap na lang natin dito sa nagwo-welding dito. Yung kinuhanan ko ng sidecar ni Eddie, yun, nagdagdag lang ako ng 3,000 doon. Yung lumang sidecar ni Eddie, sinungsong lang namin. Tapos yun, binayaran ko lang ng 3,000 yung gamit ni Eddie, kulong-kulong ngayon. Brand new yun. So kung papayag si Michael, suswap na lang din natin to para nagagamit dito sa Farm 1. Service ni tatay yan eh. Meron pa akong ano dito, chicken manure. Ayan, oh. Pagka ano, pag malalaki na yung talong, lalagay natin sa pagitan. Nasa 10 kaban pa to or 15. Tama yan, tuyong-tuyo. Tagal na yan eh. Siguro mga nasa 1 taon nang nakastock dyan yan. Mas mainam, mas tuyo. Kasi pagka ginamitan natin ng chicken manure yung halaman, tapos sariwa or hindi pa ganun katuyo, mainit sa halaman, ano sila, masusunog. Yan, tama yan, na-stock na. Pag malaki na talong, bubutasan natin sa pagitan, ilalagay natin yan. So, may ulam tayo? May ulam? So, bumili na ako ng luto, tanghali na eh. Bopis, adobong manok. Atay pala. Guys, tingnan nyo guys, kaiba-iba to guys. Ganda ng sanga niya. Puno niya guys, tingnan nyo. Laki! Pwede na rin pitasin yung siling Taiwan, no? Siling Philippines pala. Bukas pipitasin namin to sabay nung halaw nung ampalaya. Ano, dahil pula. Laki pa naman ng bunga, oh. Dami, oh. Halos pula na lahat eh, oh. Bawal dumaan dito. Bawal dumaan dito. Kumuha sila ng pantatakip natin dito sa ano natin, sa gulay. Na-expose sila sa araw, baka hindi tumubo eh. Kailangan may takip yan. Tapos didiligan. Dati pinantatakip namin dyan ipa, nung nagtanim kami ng petsay noon doon sa farm to dati. Ipa ang pinantakip namin. Maganda trek, diligan nyo muna kaya. Oh, yeah. Oo, para
Ito lang pwede ng pangbubong sa kubo yan eh. Kaya lang, saan kayo nakakakuha? Makapal ba? Konti lang yan. Konti lang ano. Kung marami sana yan, magandang pang... Oo. Para hindi tayo mag-ahol bukas. Anghang ng amoy. Isang tip nga pala sa siling Taiwan, pagka mura at ayaw nyo munang mahinog, lagay nyo mong diligan ng tubig. Matagal siya maghinog pagka laging basa. Yan, tulad yan, tingnan nyo, dahil tuyo siya, halos lahat ng bunga niya pula na. Kaya pagka nag-aantabay kayo ng presyo, mas maganda yung laging basa. Ayan, pag biglang taas, huwag nyo nang patubigan, mabilis siyang mahinog. Nakakabit ng ganda. Correct, maganda dito. Uy, mabili. Ayan. So ganito po yung quotation ko sa mga tanim namin. Unahin natin yung ampalaya. Yung ampalaya sa isang lata gagastos ka ng 10 to 15,000 sa isang lata. Depende sa balag, depende sa gagamitin mo. Basta nandun siya, naglalaro siya dun sa 10 to 15,000 isang lata. Yung sa amin halos 4 na lata yan. So gumastos ako ng 50 plus dyan. Hindi po kasama yung magtatrabaho, yung labor. Hindi po kasama yun. Sa ano lang yun, gastos lang natin sa balag, sa bini, sa buto, pataba, gasolina, diesel, lahat. Pero kung isasama natin yung magtatrabaho, kasi minsan kumukuha kami ng makakatulong ni Salding maggawa ng balag, magkabit ng tali. So yun, naglalaro siya sa 15,000 isang lata. Tapos sa talong naman, sa isang tray gagastos ka ng 1,000, siguro 1,300 hanggang 1,500 sa isang tray. So kung meron kang 40 tray, almost 50,000 din ang gagastusin mo sa talong. Sa sitaw, ito hindi ko pa nakuha yung quotation nito, pero ito hindi masyadong magastos to kasi meron na tayong balag, tinanim na lang namin. Bali magkano ba yung 1 kilo niyan? 1,250 1 kilo, 2,500 sa buto. Tapos ano pa ba, pataba, siguro gumastos ako ng 10,000 dito sa sitaw lang, hindi natin isasama yung labor. Ayan, 10,000, 10,000 lang po ang puhunan yan. O isasama natin yung labor, aabutin niya ng 20, 30 plus. So kung tatama tayo ng presyong 40, 50, 2 pitas, 3 pitas lang yung puhunan natin. Pero kung hindi, kung mababa lang, makukuha pa rin natin. Kaya lang, unti-unti. Kaya sinasabi ko guys,
sa pagtatanim ng gulay walang lugi. Ang pinakatalo mo dyan yung kalamidad, or babagsak yung balag mo, nalulubog. Pero kung aalagaan mo ng maayos, minsan lang ako natalo sa palay, tsaka yung ampatola namin doon, kasi mali diskarte namin. Nag-try kami ampatola, may sitaw, mas makapal pa dito, pumipitas na kami. Naglagay kami sa, saan ba namin nilagay, basta nag-intercropping kami, halos nagsabay sila. Nauna yung sitaw. Ang nangyari, nasilong sila, hindi sila naarawan. Kaya yun doon ako nalugi, doon sa ampatola at saka sa palay. Kaya mas gusto ko yung gulay kaysa sa palay. Pero at least may natutunan tayo. Kaya sa ngayon, hanggat maaari, ayoko ng intercropping kasi mahirap katulad nito, intercropping kami, pag pumipitas, magkapatubig, nag-i-spray, abala, mahirap. Pwede naman mag-intercropping kung luluwangan mo yung pagitan nito. Kailangan mas malapad pa dyan para maluwag gumalaw. So paano guys, tuloy natin yung vlog natin bukas at maghahalaw na tayo sa ampalaya. Kita kits, maraming salamat.